Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Ako si Arlene, taga Sambales, 27 taong gulang na sa kasalukuyan. Mayroon na akong sariling anak at pamilya. Pero kung lilingunin ko ang nakaraan, parang kailan lang nang mangyari ang lahat ng pagbabago sa buhay ko. Nagsimula ang lahat noong ako'y 19 na taong gulang pa lamang. Hindi madali ang pinagdaanan naming pamilya noon. Kung ituturing, kami yung pamilyang isang kahig isang tuka. Tuwing umaga, hindi namin sigurado kung anong ilalapag sa hapag sa gabi. May mga panahong asin at kanin lang ulam, at may mga gabing tubig lang nagpapatahimik sa kumakalam naming sikmura. Dahil sa hirap ng buhay, palipat-lipat kami ng tirahan. Isang lumang barong-barong ngayon, tapos bukas baka sa gilid na naman ng kalsada o sa isang masikip na eskinita. Kung saan may murang paupahan at kung saan man kami abutin ng kawalan, doon kami. Dahil sa sitwasyong ito, naging palipat-lipat din ako ng school. Halos bawat taon, panibagong muka, panibagong guro, panibagong kaklase ang kinakaharap ko. Mahirap makahanap ng mga permanenteng kaibigan. Mahirap mag-adjust sa bagong kapaligiran. Madalas akong tahimik sa isang sulok. Pinipilit makisabay. Pero laging may pakiramdam na hindi ako lubos na kabilang. Ang nanay ko ay isang kasambahay. Gumigising ng madaling araw at umuuwi ng pagod na pagod. Habang si Papa naman ay isang matapat na tricycle driver na umaasa sa kung ilang pasaherong sasakay sa kanya na maghapon. Sa kabila ng hirap, hindi nila kailanman pinabayaan ang pangarap ko. Anak, ikaw lang pag-asa namin. Lagi nilang sinasabi. Noong bakasyong iyon, bago ang pagbubukas ng klase para sa aking unang taon sa kolehiyo. Hindi ako mapakali. Hindi ako sanay na nakatenga lang. Lalo na't alam kong bawat araw ay mahalaga para sa amin. Alam kong kailangan ko ng pera para sa mga gastusin sa school. Pamasahe, libro, uniforme, at kahit simpleng baon. Dahil wala naman akong ibang ginagawa noon, namasukan muna ako bilang waiter sa isang maliit na karinderya, malapit sa amin. Maliit lang yon. May iilang mesa, electric pan na umiikot na parang pagod na rin, at amoy ng pritong ulam na halos kumakapit na sa balat. Pero para sa akin, malaking bagay na yon. Doon ko unang nakilala si Joselito. Si Joselito ay 46 na taong gulang pa noon. Malayong agwat namin, mahigit 20 taon. Noong una, tingin ko sa kanya'y isang regular na customer lang. Maputi siya, malinis manamit, at mukhang kagalang-galang. Yung tipong hindi mo aakalain nakakain sa simpleng karinderya. Pero may kakaiba sa kanya eh. Madalas siyang bumisita sa karinderya. Hindi lang para kumain, kundi para makipag-usap sa akin. Sa tuwing papasok siya, parang may kasamang kakaibang presensya. Hindi nakakatakot, kundi nakakapanibago. Titigil siya sa pagtingin sa menu, at ako agad ang hahanapin. Arlene, ang ganda mo naman ngayong araw. Bagay sa iyong nakatali ang buhok ha. Madalas niyang hirit sa akin, habang nag-aabot ako ng tubig o ng order niyang ulam. Minsan pa nga, kahit pawis na pawis ako sa kakalakad at kakatrabaho, sasabihin pa rin niyang, kahit pagod ka, ang ganda mo pa rin tignan. Binobola niya ako ng binobola. Noong una, natatawa lang ako. Iniisip ko, baka ganoon lang talaga siya magsalita. Siyempre, sino ba naman ako? Isang simpleng waiter lang sa karinderya. Walang make-up, naka-apron, at laging nagmamadali. Hindi ko pinapansin ang mga papuri niya. Dahil tuwing magkakaroon kami ng pagkakataon na mag-usap, ay sobrang busy ko naman. Takbo rito, punas doon, abot ng sukli. Iyan ang buhay ko sa karinderya. Pero kahit ganoon, napapansin ko na unti-unti akong nasasanay sa presensya niya. Kapag hindi siya dumadating, parang may kulang sa araw ko. Hanggang sa isang gabi,
Habang nakahiga ako sa aming maliit na kwarto, yung kisame ay yero at rinig ang bawat patak ng ulan. Nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Magandang gabi, Arlene. Si Joselito ito. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Nagulat ako. Napaupo ako agad at napatingin sa cellphone ko na parang may sariling isip. Paano niya nakuha ang number ko? May halong kaba't pagtatakang nararamdaman ko. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang nakuha niya iyon sa may-ari ng karinderya. Na kaibigan na pala niya. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o matutuwa. Pero sa halip na hindi siya replyan, sumagot ako. Mula noon, naging madalas ang aming palitan ng text. Sa umaga, kumain ka na ba? Sa tanghali, huwag kang masyadong magpagod ha. Sa gabi, ingat ka palagi, Arlene. Doon ko unti-unting nakilalang mas malalim na pagkatao ni Joselito. Hindi lang siya basta palabiro, marunong din siyang makinig. Kapag nagkikwento ako tungkol sa hirap ng buhay namin, hindi niya ako pinagtatawanan. Sa halip, pinaparamdam niyang naiintindihan niya ako. Sa likod ng mga buladas niya ay isang lalaking malambing at maaalalahanin. Nakukuha niya ako sa matatamis na salita, mga salitang hindi ko narinig sa ibang lalaki noon. Marahil dahil na rin sa maturity niya. Alam niya kung paano ako pakitunguhan ng may paggalang. Hindi siya bastos, hindi siya mapilit, kundi parang isang taong handang maghintay. Unti-unti, napansin kong hinahanap-hanap ko na rin ang mga mensahe niya. Kapag hindi siya nagte-text, parang may kulang sa araw ko. At kapag naririnig ko ang pangalan ko mula sa kanya, parang may kakaibang kilig na hindi ko maipaliwanag. 2 linggo pa lang nakalipas, mula nang magsimula kaming mag-usap sa text nang magtapat siya. Gusto raw niya akong ligawan. Hindi lang yun. Nagsimula na rin siyang magpadala ng mga regalo. Mga gamit sa school, tulad ng notebook at ballpen. Pagkain para sa pamilya ko na hindi namin basta-basta nabibili. At kung ano-ano pa. Sa bawat regalong dumarating, halo-halo ang nararamdaman ko. Tuwa, hiya at takot. Tuwa dahil may taong nagpapahalaga sa akin. Hiya dahil pakiramdam ko, hindi ko yun deserve. At takot dahil alam kong may kapalit ang lahat ng ito. Pero sa puntong iyon, wala pang alam ang mga magulang ko. Natatakot ako. Natatakot ako na baka isipin nila na pinapatulan kong matanda dahil lang sa pera. Noong una, ay sinubukan ko siyang iwasan. Hindi ko sinagot ang mga text niya. Iniilagan ko siya sa karinderya. Pero Miss Jamay, mahirap palang umiwas sa taong nasanay ka ng laging nandiyan. Nasanay na rin kasi ko sa kanya. Sa mga good morning, at ingat ka na naging bahagi na ng araw-araw ko. Tuwing gigising ako sa umaga, automatic kong hinahanap ang pangalan niya sa cellphone ko. Kapag wala akong natatanggap na mensahe, parang may kulang. Parang may puwang na hindi ko maipaliwanag. Kahit pilitin kong huwag siyang isipin, kusa namang bumabalik ang alaala ng mga ngiti niya, ng paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko, at ng mga simpleng tanong niya na may halong pag-aalala. Dumating ang araw ng pasukan. First year college na ako sa isang malaking paaralan sa Zambales. Maaga akong nagising noon. Halos hindi ako nakatulog sa kaba at excitement. Suot ko ang bago kong uniform. Medyo maluwag pa dahil pinagkasya lang sa budget. At ang sapatos kong medyo kupas na pero pinilit kong pakinisin. Bit-bit kong mga notebook na karamihan ay galing pa sa mga ibinigay ni Joselito. Pagpasok ko sa gate ng paaralan, parang panibagong mundo ang bumungad sa akin. Malawak na campus, maraming estudyante, at mga gusaling mas malalaki kaysa sa nakasanayan ko. Ramdam kong pagiging maliit ko sa lugar na iyon, pero pinanghahawakan kong pangarap kong makapagtapos. Sa kabila ng ligawan namin ni Joselito, alam ko lang ay nagtatrabaho siya bilang isang propesor, pero hindi ko naman inaasahan ang mangyayari sa unang araw ko sa loob ng silid-aralan.
Pagpasok ko sa pinto, laking gulat ko nang makita kong pamilyar na mukha sa harap ng blackboard. Si Joselito, siyang professor ko. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Nanlamig ang kamay ko at halos mahulog ang hawak kong notebook. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Gusto kong tumakbo palabas, pero nakapako ng mga paa ko sa sahig. Gusto kong magtago sa ilalim ng upuan. Todo iwas ko sa kanya tuwing magtatagpo ang aming mga mata sa loob ng klase. Kahit simpleng pagtawag niya ng attendance, parang may kakaibang bigat. Kapag binabanggit niyang pangalan ko, hindi ko alam kung paano ako sasagot nang hindi nanginginig ang boses ko. Alam ko ang rules. Bawal ang relasyon sa pagitan ng guro at estudyante. Ayaw kong magkaroon siya ng problema. At ayaw ko ring mapag-usapan kami ng mga kaklase ko. Isang maling tingin lang, isang maling galaw, at pwedeng masira ang lahat. Hindi lang ang reputasyon niya, kundi pati na rin ang pangarap ko. Naitago naman namin ng maayos ang relasyon namin. Sa loob ng campus, kami ay teacher at student lamang. Walang special treatment. Hindi niya ako tinatawag ng iba. Hindi niya ako pinapaboran sa grades. At hindi siya lumalapit sa akin kapag may ibang tao. Para kaming dalawang estranghero sa harap ng iba. Pero sa labas, patuloy ang pag-aalaga niya sa akin. Hinahatid niya ako paminsan-minsan. Tinitiyak niyang nakakakain ako. At lagi niyang tinatanong kung okay lang ba ako. Sa kanya ko nararamdaman ang seguridad na matagal ko nang hinahanap. Yung pakiramdam na may taong handang sumalo sa'yo kapag napapagod ka na. Subalit, may isang bagay na hindi ko matakasan. Ang kahirapan namin. Kahit may tumutulong na sa akin, hindi ko pa rin kayang pabayaan ang pamilya ko. Dumating ang mga araw na kailangan namin ng pagkain. May mga gabing wala kaming maiahin sa hapag at nakikita ko ang pagod at lungkot sa mukha ni na mama at papa. Sa halip na pumasok sa school, mas pinili kong magtinda na lang muna sa palengke o kung saan-saan para kumita. Minsan, naglalako ako ng gulay. Minsan naman, nagbebenta ng kung anong pwedeng pagkakitaan. Sa ilalim ng tirik na araw o kahit umuulan, pilit kong pinupunan ng kakulangan namin. Marami kong absent. Unti-unting naapektuhan ang pag-aaral ko. Napansin iyon ni Joselito. Isang hapon, laking gulat ko na lang nang makita kong sasakyan niya sa tapat ng aming barong-barong. Hindi iyon pangkaraniwang tanawin. Ang mamahaling sasakyan sa gitna ng aming simpleng komunidad. Agad akong kinabahan. Kinausap ni Joselito ang mga magulang ko sa mismong bahay namin. Doon niya ipinagtapat ang lahat. "Sir, ano pong ginagawa niyo rito?" Tanong ni Papa naggulat na gulat habang nakasuot pa ng uniforme sa pagdadrive ng tricycle. Halatang bagong dating lang siya at hindi inaasahan ang bisita. Hindi nagpaligoy-ligoy si Joselito. Direkta niyang sinabi ang totoo, na kami ay may relasyon. At higit sa lahat, gusto niya akong pag-aralin. Gusto niyang sagutin ang lahat ng gastusin ko para hindi ko na kailangang mag-absent lang para magtinda. Tahimik ang paligid habang nagsasalita siya. Ramdam kong kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa magiging reaksyon ng mga magulang ko. Noong una, syempre, nabigla sila mama at papa. Halos hindi sila makapagsalita. Kita ko sa mukha nilang pagkalito. Isang matandang lalaki at ang anak nilang dalaga. Pero nang makita nilang katapatan sa mga mata ni Joselito at kung paano niya ako respetuhin, natanggap din nila to. Naging magaan ang loob nila sa kanya dahil nakita nilang mabuti siyang tao. Hindi siya mayabang, hindi siya bastos, kundi isang lalaking handang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Buong school year ko, mula first year hanggang mag-second year, ay tago pa rin ang relasyon naming dalawa sa mata ng publiko. Mahirap pero kinaya namin. Araw-araw, para kaming naglalakad sa manipis na linya. Isang pagkakamali lang, pwedeng bumagsak ang lahat.
Hanggang sa dumating ang isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Noong third year na ako, napansin kong laging masamang pakiramdam ko. Palaging nahihilot na susuka. Sa umpisa, akala ko pagod lang o dahil sa stress sa school. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalalang nararamdaman ko. May mga araw na hindi ako makatayo ng maayos. May mga gabing umiiyak ako sa sakit at pagod. Pero pilit kong itinatago sa lahat. Nang mag-test ako, doon ko nalaman. Buntis ako. Miss Jamay, parang gumuho ang mundo ko noon. Parang lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng pangarap ko, ay biglang naging malabo. Third year na ako. Kaunti na lang ay gagraduate na ako. Isang hakbang na lang sana papalapit sa pangarap ko. Pero hito ko, nakatayo sa gitna ng isang desisyong hindi ko alam kung paano haharapin. Natakot ako. Natakot ako sa sasabihin ng mga tao, sa posibleng mangyari kay Joselito, lalo na't Professor siya at estudyante niya ako. Natakot ako na baka husgahan kami, baka itakwil ako ng lipunan, baka mawalan ako ng kinabukasan. Pero sa gitna ng takot ko, si Joselito ang naging sandigan ko. Huwag kang matakot, Arlene. Narito ako. Pananagutan ko kayo ng anak natin. Sabi niya habang yakap-yakap ako. Ramdam kong higpit ng yakap niya. Parang doon niya gustong iparamdam na hindi niya ako iiwan. Na hindi ako nag-iisa sa laban na kinakaharap ko. Sa gitna ng pagkalito at takot, ang boses niyang naging sandigan ko. Unti-unting humupang kaba sa dibdib ko. Kahit papaano, ay napalitan ng pag-asa. Naging magaan ang lahat sa akin dahil sa kanya. Hindi man nawala ang takot at pag-aalala, pero naging mas malinaw ang mga sumunod kong hakbang dahil alam kong may kasama ko. Nagdesisyon kaming mag-stop muna ako sa pag-aaral para alagaan ang aking pagbubuntis. Hindi iyon naging madaling desisyon. Parang pinutol ko ang pangarap ko sa gitna ng paglalakbay. Habang lumalaki ang tiyan ko, kasabay naman noon ang pag-usbong ng bagong responsibilidad sa buhay ko. May mga gabi na umiiyak ako. Iniisip kung tama bang naging desisyon ko. Kung may kinabukasan pa ba ako. Pero sa bawat luha ko, nandoon si Joselito. Pinupunasan ng mga iyon. Pinapatahan ako at paulit-ulit na sinasabing magiging maayos din ang lahat. Noong nanganak na ako, hindi niya ako pinabayaan. Siyang nag-alaga sa amin. Mula sa pagbabantay sa ospital hanggang sa pag-uwi namin sa bahay. Siyang gumigising sa gabi kapag umiiyak ang anak namin. Siyang bumibili ng gatas at diaper. At siya rin ang nag-aasikaso sa mga pangangailangan ko habang nagpapagaling ako. Sa panahong iyon, lalo kong nakitang tunay niyang pagkatao. Hindi lang bilang isang lalaki, kundi bilang isang ama at responsableng kasama sa buhay. At pagkatapos kong makarecover, siya mismong nag-udyok sa akin na bumalik sa pag-aaral. Kailangan mong makatapos, Arlene. Para sa iyo to, at para sa anak natin. Palagi niyang paalala. Hindi niya hinayaan na manatili ako sa bahay lang. Kahit kaya naman na niyang sustentuhan kami, pinili niyang itulak ako pabalik sa landas na minsan kong kinatatakutan ng balikan. Bumalik ako sa school. Mas mahirap dahil may anak na ako. Kailangan kong balansihin ang pagiging estudyante at pagiging ina. May mga umaga na kulang ako sa tulog dahil sa pag-aalaga sa anak ko. Tapos papasok pa ako sa klase na pilit itinatago ang pagod. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Pero bawat beses na may isip kong anak ko at si Joselito, bumabangon ulit ako. Sa tulong niya, sa suporta, sa pag-alaga, at sa walang sawang paniniwala sa kakayahan ko, unti-unti kong nalagpasan ng bawat pagsubok hanggang sa dumating ang araw ng aking graduation. Habang naglalakad ako sa entablado para kunin ang aking diploma, parang bumagal ang oras. Ramdam kong kaba, ang saya, at ang lahat ng sakripisyong pinagdaanan ko. Kitang-kita kong ngiti sa mga mata ni Joselito
na nakaupo kasama ng iba pang mga faculty members. Hindi siya tulad ng iba na tahimik lang. May kakaibang ningning sa mga mata niya. Parang ipinagmamalaki niyang bawat hakbang ko. Iyon na yatang pinakamasayang araw ng buhay ko. Hindi lang dahil nakapagtapos ako, kundi dahil napatunayan ko sa sarili ko na kaya kong lampasan ng lahat. Pero hindi doon nagtapos ang sorpresa. Matapos ang graduation ceremony, sa harap ng maraming tao, nag-propose sa akin si Joselito. Dahan-dahan siyang lumapit. Hawak ang isang maliit na kahon, tumigil ang paligid, at parang lahat ng mata ay nakatingin sa amin. Doon niya inilabas ang singsing at tinanong kung handa na ba akong maging asawa niya sa harap ng Diyos at ng tao. Sa sandaling iyon, napuno ng emosyon ang puso ko. Hindi ko mapigilan ang pagluha habang nakatingin sa kanya. Sa lalaking hindi ako iniwan sa pinakamahirap na yugto ng buhay ko. Marami ang nagulat. Ang mga dating kaklase ko, ang mga kapwa niya guro, lahat sila'y napanganga. Hindi nila akalain na ang tahimik na professor na si Joselito ay ang matagal ko ng kasintahan at ama ng anak ko. Ngayon, masaya kaming namumuhay. Ang dating waiter sa karinderya na palipat-lipat ng bahay, ngayon ay may matatag ng pamilya at asawang laging nakasuporta. Unti-unti naming binuo ang buhay na minsan ay tila imposible para sa akin. Hindi naging hadlang ang edad o ang katayuan sa buhay para makamit ang pangarap at tunay na pag-ibig. Sa halip, naging bahagi pa ito ng kwentong humubog sa amin bilang mga taong mas matatag at mas handang harapin ang buhay. Isang napakagandang kwento ng pag-ibig at determinasyon mula kay Arlene. Talaga namang mapaglaro ang tadhana, hindi ba? Mula sa karinderya hanggang sa loob ng silid-aralan. Sino ang mag-aakala? Doon pala niya mahahanap ang taong bubuo sa kanyang buhay. Ang pag-ibig ay walang pinipiling oras, edad o katayuan. Hanggat may respeto at tapat na hangarin ng bawat isa, kayang lampasan ang anumang pagsubok. Ang tunay na pagmamahal ay hindi humahadlang sa pangarap, bagkus ito ay nagsisilbing tulay. Tulad ni Joselito, hindi niya hinayaan na huminto si Arlene. Sa halip, siyang naging inspirasyon nito upang makatapos. At higit sa lahat, huwag tayong matakot sa sasabihin ng iba. Basta't alam nating wala tayong tinatapakang tao at tamang ating ginagawa. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Arlene? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga opinyon tungkol sa age gap at teacher-student relationship na nauwi sa isang masayang pamilya. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.